Ito yung ano, kinuha Emil Diniz. Ayun, no? Imported ba yan, sir? Ayan. Si sir yung nag-deliver. Ayan, sir. Saan ka pa galing, sir? Sa Manila, sir. Ah, Manila pa. Layo pa pala ng pinanggalingan. Anong pangalan mo, sir? Hilmar, sir. HA player. Oo. Direkta yung ibon. Yung mga magulang nito, direkta kay ano, Emil Diniz mismo. Pagdating naman po sa pag-aalaga ng mga kalapati, ano yung hindi mo malilimutan? Hindi ko makakalimutan yung nakakilala ko ng mga kumpare. Na totoo. Kasi nandiyan yung mga kaibigan mo eh. Iba yung kumpare na susuportahan ka sa mga hindi mo talaga. Kayo naman po, Sir Ryan, ano yung hindi ninyo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng kalapati? Sa akin, sir, kahit sinong pansirer, napakasarap ng napipil mo yung may tinaklak ka. Hindi mo makakalimutan yan kung gaano ka sigla yung pakiramdam. Parang nakakalimutan mo yung problema mo, mga utang mo. Welcome back sa Herbin's Love TV! Ayun mga kabi, yung look nila Sir Ryan, yan, nasa taas. Nasa taas ng bahay. Yung laki niya mga kabi. Yun, ang ganda ng aviary niya, malaki din pala. Sir, akala ko maliit lang yung yung aviary dito sa taas. Malaki din pala, no? Oh. Yun. Napalibutan lang siya ng dalawang building na to mataas. Pero dito sa may bandang harap sa gilid, open naman. Saan kayo nakapwesto dyan, sir, pag nag-aabang? Minsan dito, minsan doon. Dito, kaliwa kanan, mamimili na lang. Kasi pag dito kasi naiilang sila eh. Lalabas ako. Pag doon kasi... Medyo tago kasi doon no, sir. So, yun, mga kabi. Kaso lang walang katril-tril. Pagka doon, nagugulat na ako, nasa taas na. Nabubulaga ka na lang, sir. Pag dito kasi, mamaya doon ko pag-gustuhan yung kapare ko. Para siya magsasabi sa akin na nandun. Sa may labas ko. Kasi naiilangan. So, yun, mga kabi. So, dito tayo mga kabi sa taas ng loft. Sir Ryan, tara silipin natin. Yan. May mga ano yan, sir, breeder din po? Hindi. Bali, ginawa ko motivation. Ito galing kay Pare Laure. Ay, Sir Lauro Valle, sir, no? Ayan, mga kapi, yun. May widowhood din si sir. Tapos ito, mga box perch yung kanyang nabuhan sa loob. Mas nagagandang kasi ko pag ganitong gamit ko. Tapos ito yung aviary niya. Ito yung trapdoor. 4 na butas. Ako lang gumawa nito eh. Bumili lang ako ng ganito. May extra pa dito. Pinto. Para at least, labas-pasok. Sa aviary yan, sir, no? Papunta. Pag pauwian, papasok sila lahat dyan. Para hindi sila nakaka-estorbo dito pag uwi. Hindi pa rin, hindi naman magkakaroon ng mahawa ng sakit baka mamaya may tala yung ibong ko. Papasok siguro. Ayan, yung mga ibon, mga kabi. Sa aviary. Parang may ibon na, sir. Wala, dito. Ah, dito sa taas. Akala ko may dumating na. Yan. Mag-iingay lahat yan. Yung mga kabi. Anong sukat nitong loft mo, sir? Ano siya? 8x8. Tapos ito, nasa 6 feet. Okay. Yung mga kabi, yung loft ni Sir Ryan. Ganyan lang. Kasi kung hahatiin mo kasi dito, masikip. Isahan na lang, sir, no? Pero naglagay ako nito para dito ko isiparit yung Okay. Makikinis na yung mga ibon, mga kabi. Mga pang-summer niya yung iba dito eh. Mga bees na rin, sir, no? pansummer yan. Ayan, itong sa baba pa lang, mga bees na, oh. Ready na. Good luck, sir, sa sa South Race, saka yung parating na summer race natin. Ayan. Thank you. Sakto, dumating yung yung ibon ni Sir Bernard. Tama. Ayan. Ito yung kinuha Emil Diniz. Ayun, no? Imported ba yan, sir?
Yan. Si sir yung nag-deliver. Ayan sir, saan ka pa galing sir? Sa Manila, sir. Manila pa, layo pa pala ng pinanggalingan. Anong pangalan mo sir? Ilmar, sir. Nagaano ka sir, nagdi-deliver ka talaga ng mga ibon? Ayun, sir. Sa kanya, kay Boss Ranel, since 2020. Okay. So sir, pakilala ka lang sir para ano. Delivery rider ni Boss Ranel. From ano sir? From Manila. Pero taga Bulacan talaga ako, sir. Ayan. Ingat lagi sa biyahe sir. Ayan, nice to meet you. Yun mga kabi. Ayun, may ano pa. Yung pets mga kabi. Legit na legit. Ayan. Kabi, dagdag pwersa. Sir, ingat po kayo. Ayan. Ingat sir, ingat. So, ito mga kabi, yung ibon unboxing. Tingnan natin yung ibon. Galing Manila pa, layo ng pinanggalingan. Emil Dennis, meron pala noon sir, no? Ayan, hawak ni Sir Ryan yung pets, oh. Legit na legit. Pedigree. Ito yung ibon, ano lang, medium size lang. Hindi na ako bibili ng mga ibon. Abang ako na lang ito. Young bird pa, sir? Yun. Naka-PH yun. Ito ng ano, ibon ni Emil Dinis na ano, import ni Sir Ranel. I-ano mo nga sir, taas mo para makita. Sir, Medyo madumi lang at ano gawa ng galing biyahe. galing biyahe. Parang ano siya, oh, may nag-brown din dito. Parang hen, sir, no? Oo. Ikakahong ko na. Baka ikahong pa na ba? Yeah, Sir Bernard, i-shoutout mo yung pinanggalingan ng ibon. Shoutout nga pala kay Sir Ranel na ano, nakuha na ko din ng best kitten. Na ano nakaraan yun, nakakuha kami ng best kitten. Ito sa SBR naman. Kailangan mag-improve. Saan sa Manila siya, sir? Sa may South Harbor, yung may malaking loop doon. So yun, sa may hari ng PHA player. Direkta yung ibon, yung mga magulang nito, direkta kay ano, Emil Dennis mismo. Kaya medyo pricey talaga. Ngayon, abangan natin yung mga iaanak nitong ano, nakuha ni ano, Sir Bernard. Yung ibon. Medyo pagugulangin pa ng konti ito. Mga ilang buwan pa siguro, sir, no? After maglugon, mukhang hindi pa naglulugon, eh. Sakto to, pagkatapos ng training ko sa ano, JBRC, balik ako ng Laguna. Baka mapasalang na din ito. Ayun. Good luck, sir, sa bago mong ano, breeder na susubukan. Future breeder. Ayan. Sir Bernard, pagdating naman po sa pag-aalaga ng mga kalapati, ano yung hindi mo malilimutan? Hindi ko makakalimutan yung nakakilala ko ng mga kumpare. Na totoo. Kasi nandiyan yung mga kaibigan mo, eh. Iba yung kumpare na susuportahan ka sa mga kaibigan mo talaga. Ibang-iba yun sa tropa na nakikisama para may makuha sa yung ibon. Ayun kasi ang katotohanan dito sa pigeon industry natin. Kaya kaibiganin ka ng iba kasi may magaganda ang ibon. Sa amin naman, sa amin magkukumpare, hindi kami ganun. Kasi kaya namin bumili. Kaya kong bumili, kaya niyong bumili, kaya bumili ng mga kumpare namin mag-iibon. Ng magagandang ibon. Kaya ito yung ano, pinakamagandang ano, nangyari sa pag-ibon. Nakakilala ko ng maraming kaibigan, saka mga kumparing tunay. Kayo naman po, Sir Ryan, ano yung hindi ninyo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng kalapati? Sa akin, sir, kahit sinong pansirer, napakasarap ng napipil mo yung may kinaklak ka. Hindi mo makakalimutan yan kung gaano ka sigla yung pakiramdam. Parang nakakalimutan mo yung problema mo, mga utang mo. Pero ang higit sa lahat ay makakahanap ka ng mabubuting kaibigan, kumpare. Parang magkakapatid na kayo, magkakalayo naman kami, pero pag kami magsama-sama ay talagang sulit na. Yun ang isa sa pinakamahalaga na experience ko sa pagkatalaga. Hindi pala sabi ng magulang ko noon, mapapaaway ka dyan.
Basta gagamitin mo lang sa maganda, sa pakikipagkaibigan. Yun lang. Pero the best talaga pagka magka-clock. Hindi mo yan makakalimutan. Yung may inaabangan ka. Huwag lang yung walang darating. Siyempre, yung ano, sir, yung manalo ka, yung mag-first sa clocking, yun yung masaya rin, di ba? Ano? Lalo na. Saka yung Bonus overall, yan. Yun yung mga bonus ano na sa pag-iibon natin. Mas masaya. Hindi, kahit na, sasali ako sa podium, kahit talo ko eh. Yung kaba ko na tapos na yung karera na i-clock ko. Yung excitement, sir. No? Masaya na. Kahit nga hindi ako manalo, basta umuwi yung ibon sa tamang oras, okay na ako. Bilang mag-partner, nag-out din po ba kayo ng mga alaga or mga bloodline nyo dito sa inyong loft? Nag-out din naman kami ng mga breeders na na hindi namin nagagamit. Kaya kung kukuha kayo, PM nyo lang yung kumpare ko. Kasi nandito naman ang ibon, mga nasa malayo. Para madali kayo ma-accommodate. Okay, kung sino yung gustong kumuha, PM nyo lang ako, mga kabis. Tapos, sa ngayon, yung mga hawak namin ng mga bloodline, hindi pa namin masasabi na mag-out kami kasi hindi pa namin subukan. Mahirap yun. Yung i-out ko, sigurado, nasubukan na namin. At nasubukan na rin ang kinuha na namin. Subok na. Ano po yung maipapayo ninyo, lalong-lalo na sa mga newbie na nagsisimula pa lang sa ating pigeon industry? May papayo ko lang sa mga newbie magsisimula sa industry na to. Pag-invest kayo sa tamang tao na pagkukuha ninyo ng ibon. Huwag kayo umasa sa inyo. Ang pangit, Hanggang kasi na nanalo ka kasi galing sa gift bed yung panalo. Mas maganda yung nag-i-invest ka kasi daman-daman mo yung panalo mo. Pero may pinambili mo sa breeder na yun na nag-anak ng champion. Ayun yung pinaka-the best na feeling doon sa investment mo. Sa akin naman, yung sa mga newbie, pwede kayong magtanong-tanong sa mga fancier na mga nananalo na kung saan makaka-acquire ng sulit na ibon. Kahit mahal, bilhin nyo. Basta totoong bloodline yan. Kasi mababawi mo naman yan pa. Once naman bawi mo yan. Kahit sa bibili ka, aasa ka sa mga hinihingi. Hindi naman mananalo, di sayang lang yung oras mo, kakagastos mo. So, bumili ka na. Na-sureball na talagang pagka yan ay napadami mo at nainilaro mo at manalo, bawi mo yan. Shoutout nga pala sa anak ko kay King Sebastian, sa future nieces ko kay Romilyn Tulaga, sa team compadres kay paring Jericho, kay paring Edmond, kay paring Felix, kay paring Gado, siyempre sa kumpare kong kapartner ko. Tapos kay paring Bon Medrana, kay Sir Jim Llantos. Salamat sa share ng mga bloodlines nyo. Tapos kay Sir Ranel ng PHA Player. Salamat sir sa mabilis na transaction natin. Naibigay mo yung hinahanap ko na iba na best feeder, tsaka itong Emil Dinis na Dreambird talaga na masasabi ko na. Shoutout din pala sa misis ko na laging nakasuporta sa pag-aalaga ng ibon. Sa mga team compadres, hindi ko na kayo isa-isahin. Shoutout sa inyo. Team DS, lalong-lalong na kay Mike Maninting, kay Sir Richard, kay Sir Telman. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga Team DS. Sana manalo tayo sa karera ngayong South. So ayun mga kahabi, hanggang dito na lang yung content natin sa mag-partner na si Sir Bernard at si Sir Ryan. Maraming salamat sir sa pagpapatuloy dito sa inyong munting loft at sa pag-share ng mga experience at knowledge nyo pagdating sa pag-iibon. Again sir, maraming salamat at good luck sa mga races nyo at sana mag-champion kayo ng marami pagdating sa iba't ibang mga club. So, good luck sir. Maraming salamat. Ayan. Salamat din sa biglang vlog. Ayan. So, hanggang dito na lang mga kahabi. Keep safe and God bless.
Bye-bye.